Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga ka-backyard. Mag-iikot tayo ngayon ng itlog. Alas 9 na ng umaga. Everyday, ganito ang ginagawa ko every 9 a.m. or 10 a.m. mga ka-backyard, no? Nag-iikot ako ng mga isinasalang kong itlog. So, sa mga nagtatanong po, ayan, ito yung tubig, no? Naglalagay po ako ng tubig, mga ka-backyard, kapag may nakasalang na, no? So, sa mga nakikita nyo pong videos natin na walang tubig, ayan, dahil po yung incubator lang ang pinapakita ko po doon. So, ngayon ay meron na tayong salang is may tubig. So, ayan po yung ating container, nakatapat siya doon sa fan, no? Tapos ito hindi ko na ilalabas dahil nakahawak yung isa kong kamay sa phone at wala tayong phone holder sa ngayon. Di pa ako nakabili. Ayan. Dito ko na lang iikutin yung mga itlog dito sa loob, no? Actually, pwede naman tong ilabas. Kaso, ayan, wala akong pagpapatungan din ng ating cellphone. So, ayan, mga ka-backyard, ganyan lamang po ang ginagawa ko everyday. Ayan, sa mga nakabili po ng ganito na design, sana ay satisfied po kayo sa outcome ng ating sa result ng ating incubator. So, ayan, no? So, ang dami ding mga nagsisend ng feedback, no? Marami din akong naging kliyente na wala po silang feedback, no? Meron din yung parating nagsisend kapag ka nakakapagpapisa. May iba-ibang klase ng kliyente. So, yan mga ka-backyard, ito, mag-ikot tayo. Manually, araw-araw po yan, isang beses lamang po iniikot yung itlog. So, kagandahan ng may marka, yan po yung kahalagahan ng pagmamark natin ng itlog para alam natin kung ano yung hindi natin naikot sa mga naikot na natin, ano? Kasi kapag hindi po natin inikot yan, ay, halimbawa, 2 araw natin hindi naikot, no? O kahit 1 araw lamang po, is masisira po yung itlog, mga ka-backyard. Based sa obserbasyon ko, nasisira po, dumidikit yung egg yolk sa mismong shell ng itlog at hindi na po nagpo-form, no, na sisiw. So, yan. Ganyan po. So, XI lang yung aking markings. Ayan. So, kanina is X, ngayon ay I. Ayan. O, ganyan lang everyday, mga ka-backyard. Isang beses lang. Di natin kailangan na every 2 hours ang pag-iikot. Ito po ay proven and tested ko na. Once a day, ang pag-iikot ay napipisa po lahat, ano? So, ayan mga ka-backyard, nakapag-ikot na tayo ng mga itlog, ano? At, ito. Ayan. Ayusin ko lang itong thermostat niya o yung sensor. Ayan, lagyan natin dito. Sa hindi niya po na, yung itlog, no? Natatouch nung sensor yung itlog kasi umiinit po itlog, mga ka-backyard. Minsan yun yung nare-read ng ating thermostat. So, ayan. Kagandahan lang po sa mga binibenta ko incubator, mga ka-backyard, kagaya nito, ay ginagamit ko po talaga, no? Mismo nakikita nyo po na ginagamit ko. So, yan. Tas nakikita nyo din po yung result ng ating pag-i-incubate. Ayan. Takpan na muna natin dahil sayang po yung init. At sa mga nagtatanong kung ito ba ay magastos sa kuryente, hindi po, matipid lamang po ito, ano, mga ka-backyard. Ayan, gabi na, mga ka-backyard. Ayan, nagpakain ako ngayon ng mga nandito natin sa brooder, mga ka-backyard, kahit gabi na, no? Ayan, no? Malalaki na po sila. Ayan, mga Rhode Island Red natin, no? 2 weeks old. Ayan. So, pati yung, ito, mga bibe natin, mga ka-backyard, is 1 week old yung mga yan, no? Ito po, 2 weeks old. Ayan, nagpakain ako. So,
Yan. Di na siguro nila kailangan niya ng karton kapag kahit isang linggo pa. Napalitan ko na lang muna yan. Tapos siguro okay na sila kahit wala ng karton yan. No? Ayan. So kahit gabi na mga ka-backyard ay pa din, no? Nagpapakain pa din ako sa kanila ng alas 7, no? Alas 7 ng gabi binibigyan ko sila ng pagkain para meron laman yung tiyan nila hanggang kinabukasan, no? Kasi minsan late na ako nagpapakain sa kanila, mga alas 8 na po ako nagpapakain, kaya yan, binibigyan ko sila tuwing gabi. Malalakas kumain yung ating mga Muscovy duck, mga ka-backyard. Ayan. Lalo na itong mga RIR natin. Tingnan nyo po sila, oh. Lalaki na nila, mga ka-backyard, no? Ayan. Yung mga to, mga ka-backyard, ito yung nabibili kong itlog, no? Yan na yung mga napipisa. Yan yung klase. Kasi magaganda po yung breeder niya. Kaya yan, kung makikita nyo, ayan o, yung kulay ay pati yung tuka is dark, no? Yung ibang RIR po kasi yung tuka nila is hindi dark, hindi ganito. Tignan nyo po ito, no? Ayan. So ganyan mga ka-backyard, nagpapakain ako every night. Ay nagabi na dito sa atin. At yan, okay na yan, no? Hanggang bukas na, at least hindi sila gutom. At nga pala mga ka-backyard, ito na yung ating tawag dito, incubator. Nilagay ko na po dito. Ayan, no? As you can see, ayan po yung ating tawag dyan, lalagyan ng tubig, no? May tubig siya kapag po nakasalang or may nakasalang na itlog, no? Ayan. Ito yung ating tapos yung sensor ando doon po sa dulo, hindi nakatouch or hindi nakalagay o nakapatong sa mismong itlog, kasi kung ano pong temperature ng itlog, yun din ang i-read niyan, kaya dapat malayo po siya sa itlog, no? Ayan. So, ito yung sa ilalim. At ito naman, pwede ka pa pong maglagay, halimbawa ganito po incubator nyo, no? Sa mga nakabili po sa akin ng ganitong design, pwede pa pong maglagay sa ilalim ng, ayan, pwede pa pong maglagay sa ilalim ng hatcher, no? Ayan, kapag namatay po yung ilaw, mga ka-backyard, patay din po yung fan, no? So, kagandahan na nandiyan po yung fan ng is dahil yung init po nung dalawang ilaw is naboblow niya, no? Paakyat. So, ayan. Yan po yung ating incubator dito. Dito ko na nilagay dahil sa loob ng kwarto is na siya, na gagalaw-galaw ko po, no? Ayan. Ito naman yung alaga natin. Yan, every night, ganyan lang. Ay, pumapasok pa rin sa loob. Pero minsan, pati mga bibe, mga ka-backyard, umaakyat na dito mismo. Yan, kaya madami silang ipot, no? Ayan. Yan, malalaki na talaga sila. Ayun po. 2 weeks old na Rhode Island Red. Ito, halatadong lalaki to, mga ka-backyard. Kasi ang lalaking sisiw is nauuna pong tumutubo itong sa breast niya. Ayan. Or mapapansin nyo naman po sa kanyang palong, no?
Pero kadalasan dito po ako nagbe-base. Kapag hindi ko na gender ng sisiw, mga 2 weeks old, pag dito is meron na agad, lalaki po yan. Ito, lalaki din po ito. Yan. Dito kasi umaapon yung mga iba nating manok. Kaya nadudumihan tong ating brooder. Ito palagay ko ay babae. Ayan po mga kabakirdo. Kapatid niya lamang po iyon, pero ito, kung mapapansin niyo po, wala yung sinasabi ko sa inyo, no? Na ano niya, na tawag doon, balahibo. Uy, malaglag. Ito, kagaya nito, lalaki. Kasi meron na siyang balahibo agad sa breast, no? Or yung sa dibdib niya. Kagaya po niya, no? Ito po. Ito, possible kakerel dahil tignan niyo po yung kanyang palong, no? At ayan po yung sinasabi ko mga kabakherdo. Yung breast niya is meron na agad na balahibo. Yung isang hinawakan ko kanina is possible pullet. Ayan. Kasi wala pa pong balahibo sa dibdib. Ito magkakapatid lang po ito. Magkakasabay po silang napisa. Yan, ganun din po ito, no? Wala akong makita na ano, na walang balahibo sa dibdib. Ito po lalaki din to, mga kabakert. Ayan. Opya. Ito po, oh. Ayan. Oops. Teka lang. Kalma. Kalma. Ito. Ayan po mga kabakirdo. Kanyang palong is napakalaki. At ayan o. Meron din siyang balahibo sa dibdib. Ayan po yung nakasanayan ko na pag-gender. Ayan. Para halimbawa kung bumibili kayo ng week-old na Rhode Island Red, alam nyo po i-gender, no? Ayan. Ayan. Tatakpan ko na po yung kanilang ano, brooder. Ayan sila. Kakain na lang sila muna dyan, no? Ayan lang naman mga kabakir, tuwing gabi papakain tayo ng laga natin dito sa brooder para bukas kahit late ko sila mapakain ay hindi sila ganun kagutom. Tapos ito yung ating incubator, no? So isang tip mga kabakir, kung malalaman nyo kung kulang yung ito po, base lamang po ito sa obserbasyon ko, no? Sa mga ibang incubator na nakikita ko at sa tagal ko na din po nag-i-incubate, no? Paano nyo nga po ba malalaman kung sobra-sobra yung humidity at kulang sa butas yung inyong incubator? Kapag po nagmo-moist yung salamin, no? Dalawa po ang reason or advantage na may salamin. Siyempre, hindi nyo na po kailangan buksan para makita yung loob. At kapag nag-moist, ibig sabihin po ay kulang sa butas at masyadong mataas ang humidity, no? Kasi nga po, kulang sa butas, walang sisingawan yung humidity sa loob.
So yun mga kabakard, pakonti-konti lang yung tip natin dahil yung iba hindi ko na rin sa isip ko, no, na yung mga ibang katanungan nyo po, no? Pero kapag may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo dyan sa baba at kahit pa paano ay masasagot ko po based lamang po sa experience ko, no? So yun lamang sa ngayon mga kabakard, at yun ang update dito sa ating backyard na gabi na. Gabi na yan, no? Uy, dyan ka pala nag-aapo na. Kaya pala madumi yung kanyang mga itlog tuwing umaga. So, dito yung mga rabbit natin. Ito din yung isa. So, yun lamang sa ngayon mga kabakard. Tinignan ko lang tong ating mga alaga dito dahil nga po nilipat ko yung incubator natin. Ayan. Yun lamang sa ngayon mga kabakard, at happy farming at happy breeding po sa ating lahat.